So hi guys, welcome back to my channel. My name is Mary Det and I am a full-time freelancer. So for today's video guys, wala lang, matutulog sana ako. Kaya lang, nawala yung antok ko, so naisip ko na lang na mag-work na lang. So, pero tapos na ako sa work ko and 6:33 PM na. And ayun, tapos na ako sa work ko for today. Pero since binibigay na nga sa akin ng client ko in advance yung work ko. Ayan, yun yung pansin yung pimples ko, ang laki. Since binibigay na nga ng client ko yung work ko in advance, minsan, ganito yung ginagawa ko. Pag natapos ko ng maaga yung work ko, ginagawa ko na yung ibang work ko para kinabukasan, para hindi ako mag-ahon, ganun. So, tomorrow, last day ng work ko, and ayun, day off ko ng Sunday and Monday. Kaya, ayun, ngayon, mag-work muna ako ng mga ilang oras. Siguro mga hanggang 11. Pero hindi yun tuloy-tuloy. Mag-i-stop ako pag magdi-dinner kami. So, mag-i-stop ako mag-work. Tapos, mag-work ulit ako after namin mag-dinner. So, ayun, kakabangon-bangon ko lang. Nakahiga ako kanina, nagpapahinga. And dapat nga matutulog ako. Pero, naisip ko na mag-work na lang. Dapat magigising ako dapat matutulog ako ng maaga, tapos gigising din ako ng maaga para mag-work. Kaya lang, nawala yung antok ko. Nagkape kasi ako kanina mga 4:30. So, ayun guys, naglalaro yung anak ko. Katabi ko siya dito maglaro. Habang nag-work ako, busy naman siya maglaro. So, ayun. Minsan, pag kausap ko yung client ko, ang ingay-ingay niya dyan, minsan naglalaro siya, tapos kausap ko yung client ko. Ang ingay niya minsan, naririnig ng client ko. Pero pag sinasabihan, stop! Sinasabihan ko naman siya minsan na wag maingay, gano'n. Kasi minsan sumisigaw siya ng malakas. Alam mo yun, parang nakikarried away siya dun sa nilalaro niya. Kaya minsan naiinis ako. Tapos minsan, alam mo yun, sobrang busy mo magtrabaho. Tapos madidistract ka dun sa, minsan sisigaw siya pag yung natatalo siya siguro sa game, ganun. Kaya madalas na nag-work ako pag nasa school siya, ganun. Tapos mag-i-stop ako pag dating niya. Tapos minsan pagbibigyan ko siya maglaro sa computer, ganun. Diba? Nagsa-side comment siya. So ayun na nga guys. Dapat lalabas kami ngayon pero parang uulan kasi, so tinamad ako. So baka tomorrow kami lalabas. Kaya ngayon ginagawa ko na yung work ko para bukas. Kung lalabas kami, konti na lang yung gagawin ko. Tapos day off ko naman after. So ayun. So, ayun na nga guys. Alam niyo ba, may i-share lang ako. So, ayun, may i-share pala ako dito. Actually, wala kaming basic salary nung client ko. So, naka-base yung sahod ko doon sa sa sales. So, dati, nung nag-uumpisa pa lang kami, syempre, hindi pa ganun kalaki yung sale, diba? So, hindi pa din ganun kalaki yung sinasahod ko. Pero, ang ginawa kasi namin, dati, maliban sa percentage, meron akong fixed rate, tapos hindi siya ganun kalaki. Tapos maliban dun sa fixed rate, meron parang 5% ng sale. So, aside dun sa basic salary ko, meron pang 5% na incentives doon sa sa sale, sa kinita ng store. And minsan, syempre, hindi naman ganun kalaki yung kita, minsan mataas, ganun. Pero nung dati, nung 5% pa lang, siguro parang after ilang years, parang after 1 year ata, ginawa niyang 7%. Pero, tinanggal na niya yung fixed rate. Kasi nung mga time na yon,
medyo tumataas na yung sales namin, tapos dumadami na din yung inventory namin, ganun. So, syempre, pag madami inventory mo, kahit pa paano malaki din yung kikitain ng store, ganun. So, kaya, ayun, nakakatuwa lang din na, oo, minsan, hindi ganun kataas yung nagiging sahod, pero mayroon namang months na as in, parang, alam mo yun, parang, minsan yung nagiging additional dun sa salary key. Minsan, maliit lang yung kinikita, minsan mataas. And, lately, nakakatuwa lang din na minsan yung additional, merong times na yung nagiging additional increase dun sa sahod ko is kung magkano or mas malaki pa doon sa kinikita ko nung nasa office ako or nasa yung basic salary, yung minimum wage dito sa atin sa Pilipinas. Minsan ganun. Kaya nakakatuwa lang din. Pero although syempre hindi naman laging mataas yung sale. Kaya sabi nga sa akin ng client ko, ayun nga, paiba-iba nga yung namin, yung basic salary namin. So may times talaga na mababa. Kaya sabi niya, mag-save nga daw ako. Mag-save nga daw ako para pag, minsan hindi mataas yung sales namin. Kahit paano, kahit medyo mababa yung salary ko, alam mo yun, hindi ako masyadong, kumbaga makakabayad pa rin ako ng bills, ganun. Pero ang ginagawa naman nun ng client ko, pag kunyari medyo mababa yung sahod namin, binibigyan niya ako ng incentives, ganun. So parang, hindi na siya, meron ng range na hindi siya bumababa sa ganun. So, kahit pa paano, halos parang yearly naman tumataas yung sahod. Kaya kahit wala kang basic salary, sa akin okay na din kasi at least, 'di ba? Hindi ka kagaya ng ibang client na parang ang laki-laki nga ng sahod mo, 'di ba? Pero parang stress na stress ka naman sa work. Yung oras mo, alam mo yun, parang halos wala ka ng oras para sa sarili mo, sa pamilya mo, ganun. So sa akin, parang okay na ako sa ganitong setup. Nakakapagtrabaho ko ng maayos, nabibigay ko yung best ko dun sa client ko. And kahit nagkakaroon din ako ng time para sa family ko. So, ayun. Wala lang, na-share ko lang. So, yun. Pero ganun nga, yung iba, pag per hour, syempre, di ba, ang kagandahan dun, syempre, pag full-time yung hours mo, kahit pa paano, malaki yung sahod mo. Kaya lang, syempre, hindi ka titigil mag-work hanggat hindi mo natatapos yung 8 hours. Ako naman, ang kagandahan sa work ko, pag natapos ko yung work ko, kahit hindi abutin ng 8 hours, okay lang. Hindi ko na kailangang mag-antay na para tapusin yung 8 hours, gano'n. So, parang win-win situation sa client ko and sa akin. Kasi, output-based kasi yung work ko. So, pag sinabi mo, hindi pwedeng hindi ako mag-work kasi wala akong ibibigay sa client ko na na update everyday kasi ako nabibigay ng update kung ano yung ginawa ko, gano'n. So, kung hindi ako mag-work, wala akong bibigyan update sa kanya, 'di ba? So, ayun, kaya pag sabi nila, 'di ba, pag wala kang time tracker, ang swerte mo. In a way, parang medyo advantage ka talaga doon kasi anytime pwede mong gawin yung work mo. Pero at the same time, hindi ka rin pwede maghayahay kasi wala kang ibibigay na report sa client mo after ng ilang oras ka nag-work or that day, ganun. So, yung iba kasi, 'di ba? Yung iba wala nang ginagawa, parang pag full-time ka tapos kailangan mong tapusin yung 8 hours. Yung iba wala nang ginagawa, nakatungangan na lang sa computer, ganun, imbis na pwede na sila magpahinga, hindi pa pwede kasi kailangan pa nilang tapusin yung 8 hours. Yung mga ganun. So, tapos syempre kahit wala silang ginagawa, kailangan mag-type or maggalaw-galawin nila yung para yung mouse para sabihin na may ginagawa sila. Ewan ko, sa akin mas gusto ko yung ganito na wala akong time tracker.
Pero, hindi ka pa rin pwede maghayahay kasi wala kang report na bibigay sa client mo. Kaysa yung nakatenga ka ng ilang oras na wala kang ginagawa. At least, di ba, kung wala kayong time tracker, kung mag-work ka ng ng ilang oras, focused ka, ganun. Kaya mong tapusin ng ilang oras yung work mo. So, kung mabilis ka magtrabaho, madali kang makakatapos. Kaya, tapos, after mo mag-work, pwede ka nang mahiga, pwede ka nang mag-Netflix, ganun. Excuse me. At least dito, hindi ka, sa pag per hour ka, di ba? Pwede kang questionin ni client na, anong ginawa mo sa ganitong oras, sa ganyan. So, kung wala kang ginagawa, anong mare-report mo, di ba? Kaya, ewan ko lang. Ewan ko sa mga freelancer, ma'am, na full-time. Ano yung ginagawa niyo pag gano'n? Pag wala na kayong ginagawa. I mean, pagtapos na yung task niyo, pero hindi niyo pa pwedeng i-end kasi nga hindi pa tapos yung 8 hours. Tama ba? So, ayun. Ewan ko, dati kasi sa Upwork, per hour ako, pero, di ba may time tracker sa Upwork? Ang kagandahan naman dun sa mga client ko, hindi siya tuloy-tuloy na, hindi siya tuloy-tuloy na 8 hours kang uupo dun sa, para dun sa time tracker. Hindi. Ang ginagawa ko nun, pag mag-work ako, i-on ko yung time tracker. Tapos, pag kunyari, mag-i-stop muna ako ng mga 1 hour, i-off ko yung time tracker. Tapos, bubuksan ko na lang siya ulit pag pag mag-work na ulit ako. Ganon. Yung iba kasi tuloy-tuloy na 8 hours yung work. So, hindi pwedeng i-stop or what. Ewan ko. Dati kasi may naging ganon akong client and ayaw ko ng ganon. Buti nga hindi yun full time. Actually, isa yun sa client ko na time doctor yung gamit namin nun eh. Isa yun sa client ko na parang wala pa akong 1 week. Tapos, ewan ko, parang sobrang micromanage yung ganun. So, nakaka-stress kasi minsan naiihi ka. Parang mo i-stop yung tapos maliban dun sa nag-work ka na, ka-chat mo pa siya or may tinatanong siya or alam mo yun, parang lagi ka niyang itatanungin, ganito, ilan na yung orders na fulfill mo, ganun. Kasi yun order fulfillment yung ginagawa ko. So, nagde-dropshipping yun siya sa eBay, tapos ako yung nagpo-purchase ng items doon sa ibang store, tapos papadala namin sa seller. Parang ganun, wala siyang dropshipping nga. So, wala siyang stock. So, pag may bumili, kami yung mag-fulfill or kami yung mag-order dun sa store. Tapos, ang ilalagay namin information is yung sa buyer namin. So, ayun, ganun mahirap siya for me. Parang malilito ka talaga kasi habang nag-work ako, may tanong yung client. Yun, hindi ka pwede magkamali doon kasi pag nagkamali ka ng paglagay ng address, syempre yung items mapupunta sa ibang tao, 'di ba? So may chance na mapagalitan ka din ni client kasi mali yung so kasalanan mo pa. Kaya siguro parang wala pa akong 1 week doon. Sabi ko doon sa client, parang hindi ko siya ayoko nang ganoon na parang ewan ko. So yun, isa yun sa mga maliban dun sa yung isa pang work na medyo hindi ako nagtagal is yung product research naman sa Amazon. Ito naman yung sa Amazon naman, manual. Wala pang tools. Wala pa kaming tools na ginagamit. And manual ko siyang nire-research yung product na hinahanap ni client. So, syempre, may criteria ang binigay si client. Syempre, yung product na hahanapin mo, dapat pasok sa criteria na binigay ni client, di ba? Grabe, sa 8 hours, hindi pa yata ako nakaka-8 items, hindi pa nakaka-5. Tapos dun sa makikita mo, sa mga hanap mong items, nakadepende pa yon kung i-approve ng client. So, parang sobrang time-consuming nung time na yun. Kaya, nung may naging client ako na ganun, parang ilang araw lang din ako doon, nag-stop ako. Tapos sabi ko, ayoko na magkaroon ng client na gano'n. Pero ngayon, nag-aaral ako ng Amazon sa mga yung inaaral ko yung mga tools nila. Kasi pag may tools ka, syempre, madali kang makaka-compare ng
product kasi meron kang ilalagay mo lang dun sa tools yung mga criteria na hinahanap ni client, tapos pag finilter mo yun, ang lalabas is yung mga pasok dun sa criteria na hinahanap ng client. Pag manual kasi syempre matrabaho, sobrang time consuming talaga. Kaya dati hindi na talaga ako nag-accept or nag-a-apply dun sa mga product research, ganun. Tapos lalo na Amazon. Mahigpit, medyo ano kasi yung Amazon medyo mahigpit siya. So, ayan. So, yun lang muna guys. Mag-work muna ako later ulit.